Network Entertainment. Magkakaroon muna ng amnesty thanks to the good one again. Mapapadali yung proseso. Pero I just don't know how easier at kung kailan ipatutupad. Hindi, ito ang tanong dyan. Gaano kahaba yung amnesty? May data ba sila kung ilang motor ang kailangan ma-transfer? Alam ko may data sila and it's a ridiculous number. So, kaya ba ng facility nila na marehistro lahat? Pag nagsabay-sabay yun, ano? Oo! Magsasabay-sabay talaga yan kasi nagbigay ka ng deadline. What's going on, everybody? King Senko here, joining me in the show, Iba Bernardo and Buck Pago. Your boy Iba. Yan, tunay na rider na naman at sa episode na to, pag-uusapan po natin ang hot na topic, which is the RA 11235, otherwise known as the Motorcycle Crime Prevention Act or Doble Plaka Law. This is made better, of course, by our friend, the good one. Senator J.V. Ejercito. Welcome to the show, guys. So, okay, let's take a step back. Kasi di ko na naalala, ba't ako galit doon? Ba't ako galit sa doble plaka law? Ba't nag-rally pa yung mga rider? Kasi yung GS mo, pag linilagyan mo ng plaka sa unahan, matatakpan na yung headlight mo. Kaya ka ba galit? Di ko naalala kung ba't ako galit. Naalala mo ba? Duda ko yung Kanina nag-rally pa ako eh. Na taas nung mga multa na meron dun sa... Oh yeah, so one was the ridiculous fines. The second was... At saka yung sinasabi mo, Iba, na na isang plaka nga hindi ka mabigyan. Dalawa yun, pa kaya. Oo, hindi ito correct. Lisensya nga, wala. Doble plaka na nga. You expect them to provide 2 plates? And then finally, what I hated about the law, wala naman car crime prevention law. Diba? Wala naman bus crime prevention law. Oh. It assumes that riders are criminals. Yun, Yeah. okay. Naalala ko na. Okay. Yun Thank you for the... Ano yan parang... Stereotype. Hindi. Guilty until proven innocent. Correct. And Baliktad, obviously, ano? yung mga gumawa ng batas na yan, may mga driver... Convoy of 5 vehicles, ganyan. Diba? Hindi sila, no. Buti may rider sa Senado that pushed for the new IRR. Okay. The good one talaga. The good one. Yan. Akala ko ibang senador yung sinasabi mo. Congressman yung sinasabi mo. Congressman ba yun? Walang ginawa yung kongresista na yan. Okay. Unahin natin dun sa sa RA na yun. Yung transfer of ownership, kasi lagi nababanggit yan dun eh. Kasi 'di ba? Lagi tayong nagtatanong pagka bibili tayo ng sasakyan, naka-open deed of sale ba, ganyan, hanggang sa hindi na ita-transfer. Tingin nyo guys, ano ba 'yun? Mas nakabubuti ba 'yun o hassle lang siya pag bumili ka ng second-hand na motor? Okay, I will admit that I really don't know what the process of transferring your... Ano yung proseso? How difficult is it? Pero ako kasi nakagawa na ako ng ako isang rin. ganyan. Oo. So, ang purpose naman kasi niyan is kapag naggamit sa crime yung sasakyan na yon, Ligtas ka. protection dapat yon dun sa old owner. Yes. So, kung may deed of sale na, may ire-report kasi ng old owner yon dun sa LTO na wala na sa akin yung sasakyan, iba na may-ari niyan, hindi ko na... So, gaano kahirap ilipat yung pangalan ng motor to a new owner? How difficult is it? Alam mo, para sa akin, Iba, sa ngayon madali na eh. Talaga? Yung mga centers niyan parang emission lang, 'di ba? Stencil. Tapos provide ka ng mga specimen, yung may 3 signature, ID, ORCR. That should be it. So how long does it take? What do you have to do?
kung walang pila-pila, siguro kaya mo siya ng isang maghapon, pero may siguro mga isang balik ka pa. Kasi sa mga ibang bansa, 5 minuto. Dito sa atin, at least maghapon. Mukhang fly-by-night yung pinuntahan mo ah. Di, may babalikan mo pa yun. Wala ka ng clearance sa HPG? Yun na nga, yung mga ganun pa yung babalikan mo. Meron. So Isasama mo so yun. you're now it's not okay. King, you are coming from the perspective Na maraming kakilala. no of someone who is used to being treated badly because para sa'yo 1 or 2 days na pabalik-balik ka. Okay lang. Okay lang. But that's not the way it's supposed to be, man. Yeah. At saka alam mo, ang kinaiinis ko lang sa napagdaanan ko kasi parang mga 3 times ko na ito nagawa. Gagawin ko pa nga siya dun sa isang project ko, yung Pajero. Ang nakakainis doon, yung darating ka pa lang, ang daming mga fixers nang sumasalubong sa'yo sa LTO, i-assist ka. At pag natapos nila yung pag-assist nila sa'yo, expect nilang bibigyan mo sila ng bayad. Magagalit pa yun pag hindi ka nagbigay. Okay, so one, it's gonna take what? A couple of days of your life. Yeah. That's not how it should be. I know. Ikaw ba? Ano yung experience mo transferring Ito ownership? malupit na dyan. So, kailangan mo ng HPG. And then ano pala, kung halimbawa there are things that you've done, sabihin mo na lang allegedly. Nabalitaan ko lang na ganun, okay? Okay, hindi. Kasi this is coming from our legal episode, di ba? Gamitin natin yung learnings natin. from Hindi there. akin to. May nagkwento lang. May nagkwento lang sa akin, ha? So, kailangan mo unang-una dyan, HPG clearance. Yes. Pupunta ka sa either Krame or sa, ano yung sa Maginhawa area? Yung Karingal. Para i-verify kung may hit yung sasakyan, di ba? So, dadalin mo yung sasakyan mo doon. Pipicturean nila, i-stencil nila, gagawa nila ng report. Magbabayad ka na ngayon. This is what I mean. Magbabayad ka, kunwari, ginawa mo yan umaga. Magbabayad ka. Sir, hindi kami tumatanggap ng bayad dito. Kailangan i-deposit mo sa land bank. Maghahanap ka ngayon ng land bank branch. Grabe, walang GCash? Pipila ka sa land bank para mag-deposit para makuha mo yung proof of payment. Okay? Ilang minutes yun. Ang land bank, lahat naman nagbabangko dyan. Hindi lang naman yun ang pinaprocess nila eh. So, ilang minuto ka, lalabas ng kampo, hahanapin mo pa yung land bank, pupuntahan mo, pipila ka sa land bank dahil maraming nakapila. Lahat ng government. Take note, mahirap ang parking sa mga land bank. Diba? Kasi wala silang parking. Tapos, eto pa, matsambahan ka pa nung clearing operation, Towing ka. And dahil government bank to, syempre hindi siya iba yung efficiency ng BPI, Syempre. ng BDO, na matagal ka rin pipila. So, yung pa lang, yung HPG clearance mo pa lang, Ilan oras yun? kakain na yun ng isang buong araw. Isang buong araw. Oo. Okay. So next, ano bang... So, ano pa lang yon? Isang requirement pa lang dun sa kailangan mong punuan na iba-iba pang requirement. Okay, what are the other requirements? Kaya yung sinasabi mong half day, hindi totoo yun. Hindi mo kasi in-account yung pagpapagawa mo ng Affidavit. yung pagpapanotarize Actually, mo ng hindi ko nga deed. hindi mo nilagay dun yung sa HPG clearance, pero suma total baka abutin ka ng 1 week. Okay, now here's the other thing. Yung mga ID, 'di ba? Okay. So, yung motor natin, sinasabi ko kasi ilan mga tropa natin, duman sa mga tropa natin yung mga motor natin eh. 'Di ba? Yung KTM 990 Adventure. Okay. First owner, Doc Francis. At least kaibigan pa natin yun. 'Di ba? Pumunta kay Eric. Pumunta sa akin. Pumunta sa'yo. So, ilan owners na, buti kakilala natin eh. Or yung Helix. Galing kay Richard. Ikaw ba yung second owner? Ako. Second owner, pumunta sa akin. At least kaibigan pa natin si Richard. Paano kung binenta ko sa iyo, binenta ko sa Facebook Messenger, Facebook Marketplace, and nakailan deed of sale na yon, and hindi mo kilala yung dulo, paano mo i-transfer kung panis na yung ID na sinama? Yun nga yung problema doon.
Gagawa-gawa sila ng mga ganyang klaseng batas, hindi muna nila ayusin internally. Yung process. Yung LTO lang mismo. Hello? So, the reason why people do that is, okay, dati may sinasabi na, ay, kung first owner, second owner, mas mahal, di ba? And then kung Hanggang third, ngayon fourth, fifth, sixth owner, ay, mas mura. Hindi mo mabenta na mataas. That's one of the reasons, aside from the hassle. But I really don't think that should hold water. It really depends on how the bike in this case was taken care of, was dalhin mo sa casa, pa-check mo yung service history. So, my point is, they're gonna find people, but it will literally take a week at least of your life if you know the owner and if you have all of the IDs that you need for the certification. At kung buhay pa sila. Yes. So, sana ayusin nila yung proseso. Yeah. According dito sa batas na to, magkakaroon sila ng sort of exemption para mapadali muna itong na to eh. I'm searching for the word. Kanina lang binabasa ko eh. Amnesty. Period. Yes. Yun. Magkakaroon muna ng amnesty thanks to the good one again. Mapapadali yung proseso. Pero I just don't know how easier at kung kailan ipatutupad. Hindi, ito ang tanong dyan. Gaano kahaba yung amnesty? May data ba sila kung ilang motor ang kailangan ma-transfer? Alam ko may data sila and it's a ridiculous number. So, kaya ba ng facility nila na marehistro lahat? Pag nagsabay-sabay yun, Oo. Magsasabay-sabay talaga yan kasi nagbigay ka ng deadline. Oo, tsaka yung window na yun, sasamantalahin mo yun eh. Oo. Oo. Ilang dekadang naipon yung mga open deed of sale na yan. Tapos, lahat yan, nagtatrabaho, hindi yan papasok. Wait, sandali. Ilan dekada? Titigil lang ekonomiya. Ilan dekada? Yung motor natin, yung Helix, anong year nun? 70s? Hindi, 1986? 83. 1983. 82 yata. 82. Dude, ilan taon na yun? 2025 ngayon. That is 30... 40. 43... 3. 43 years! 43 years! Iba. Buti one. May pa-amnesty pa kayo nalalaman. Buti healthy pa si healthy pa si Richard. And kilala pa natin, 43 years! Hindi pa nag-EDSA Revolution, nandiyan na yung motor mo. Oh, man. 43 years, naka-open deed of sale yan. Kulay brown pa yung uniform ng police. Oh my God. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Okay, anyway, so we know there are issues. We'll keep you updated on what ngayon yung practical, what you need to do to get it done. Because that's what Buck and I are doing now. Oo. We're getting, we're transferring the ownership finally because of the law. Yes. And at again, swerte tayo na kakilala namin yung original owner. Problema ko yan dun sa ibang mga sasakyan ko. Hindi ko So kilala. we'll keep you updated when we get this done. And allegedly, baka wag na lang mag-usapan yan. Allegedly, hindi naman natin motor yun. Nakwento lang sa atin yun. Ano ba? At saka guys, hindi lang naman yan yung yung sakop ng batas. Marami pa to, pero yan yung isa sa yan yung isa sa kumbaga big ticket item dun sa Well, RA na the yan. other thing is also Color coded. double plaka. Yung Oh. name of the what they were calling the law, right? Hindi mo na kailangan ng secondary plate sa Yeah. harap.
in hindsight, after how many years of waiting for the IRR, honestly, pangit lang kung nakapanigali ka and may plaka sa harap eh. Ako Diba? okay sa akin na may plaka sa harap. Ang mga Bakit? nagrereklamo lang naman dyan yung mga naka-sports bike. Actually, okay. Ano yung mga motor na bagay yung plaka sa mga retro, mga Lahat ng scrambler. retro, maganda. Triumph. Ang Yung sa- ganda pag may plaka sa harap. Yung sa akin, maganda lagyan yun. Oo, yung Royal Alloy. Yung Honda pwede. Mga CB. Scooters, pwede. Honda CB 1100. Talagang yung mga sports bike owner lang ang nagrereklamo dyan. yung Desert X. Okay lang. Dapat, Okay lang eh. Sen, ibalik nyo yung dalawa yung plaka. Hindi kami papayag na isa lang. And then gusto Ayaw ko, namin yan. Pangit. medyo curved yung plaka. Oo, mas gusto Baliktad. namin yung dalawa meron na sa harap. Pangarap ko yun eh. Yung, di ba sa Indonesia? India. India din ba? Hindi, wala sa India. Meron. Bakit ba lugar lang sa India yun? Wala. India meron din. Meron? Meron din. Mm. Oh. Ang gaganda eh. Dapat ganun tayo. Para lahat ng Asian Kasi yung mga ibang argument, countries. delikado sa pedestrian, yung isa pa, Ba't ka Makakaslice. mambabangga? and then kung na-aksidente ka, delikado rin, baka may bakal na lumipad, and then yung yung aerodynamics. Oy, yung aerodynamics. I wanna talk about that kasi meron ako nagamit na lumang Bonneville. Yung UK plate niya, gray market na Bonneville to. Yung UK plate niya nakakabit pang ganon. Nasa Skyway ako, humangin ng crosswind. Aba, lumiliko yung bike. So, totoo. Okay. So, lalo na kung may panigali ka na may Ako, ganon. hindi ako naniniwalang totoo yun. Ibalik ang doble plaka. Okay. Funny. So, aside from the doble plaka, you were saying, King? Color-coded plate. Yun. Do you guys agree with this? Nag-exist na yun Yung ano lang, di ba, parang maliit na kulay Oo. dun sa tornilyuhan. Kaya malalaman mo kung taga Rizal yung nakamotor na yun. Pampanga. Taga NCR. Oo. Taga Per region siya, di ba? Oo. Yun. I think it looks great. Medyo nagkaka-Euro vibe nga yung mga plaka natin, di ba? Dahil doon. Pero ang weird din. Bakit? Bakit kailangan i-identify kung taga saan yung rider? Kaya nga, isang bansa lang tayo, dapat nagkakaisa tayo. Ako gusto ko yung motor ko na galing holo. Pucha, unique ka doon, Oh, di hindi. ba? Mas lalo kang laging sisitahin. Naalala mo ba nung 90s, pag nakitang plate number, uy, galing Cebu to Oo, or galing Cagayan. Subic. Tawid Oo. dagat. Oo. Paparahin ka na HPG na wala kang violation. No, but again, the whole point of license plates is so that you can track the owner and then it'll hopefully minimize crime. And there's a lot of bad shit happening. Tsaka right? yung ano pa nga yan, part din ng batas na yan, yung readable dapat from a certain 15 meters. Yan, 15 meters. Malaking bagay yun, ha? Wala namang kaso sa dun sa process yung paglipat ng pangalan sa rightful owner. Kasi tama naman. Ang problema lang kasi is yung mismong process sobrang hassle. Yun yung hassle mismo. Ayusin nyo. Kung kami, ginagawa namin yung obligasyon namin bilang isang Pilipino na sumunod sa batas, gawin nyo naman yung obligasyon nyo bilang Tagapaglingkod. tagapagpasunod ng batas. Oo, yan. Ba't mo kami pinaghirapan? Diba? Apart from that, boys, meron din tayong dito, provision saying imitating, covering, concealing, at saka yung nag-a-attach ng kung ano-ano, yung mga nakaka-obstruct sa pagbasa ng plaka, mapaparusahan din daw itong mga to. What are your thoughts about that? Dapat lang. Oo. Mahilig dyan yung mga naglalagay ng plaka na yung Eagles. Oh, tsaka yung cover. Doon Diba? sa cover, Or lalagyan nila kagawa. ina-angle nila. Oo. Ano, I mean, if you're gonna do that, you're up to no good. Yeah. May gagawin kang krimen. Oo. Diba? Okay, ngayon. Ito, example lang makikita mo. Punta ka ng Divisoria, makikita mo. Lahat dyan meron nakatakip na sa plaka nila, nakaligay, Kagawad, Reflector, mga ganon. Fire Volunteer, Yan, mga ganyan.
SK, Fraternity of the Vegals. SK chairman, mga ganun, di ba? So wala talagang ano yun. Wala sa ayos talaga yun. Dapat hulihin talaga yun. Alam mo, para sa akin, ang take ko naman dyan sa batas na yan, kahit mag-fine kayo ng 300,000 kada huli dyan, okay lang eh. Okay lang. Kasi oo. sumusunod ako eh. Gagawa ka talaga ng ano. Ito ang problema. 1,000,000 mo pa yan, Walang okay lang. nanguhuli. Yun, ang masakit doon. Sa tapat ng outpost ng police, lagi yan dumadaan. Maski dyan sa Ongpin, maski dyan sa... Kahit Maski dyan saan. kahit saan. Mm. Hindi nila pinapansin yan. Mismo. Eto pa. Mismong police, may takip yung mga ano nila. Mismo. Yung mga plaka nila. May may isang page na mahilig mag-post ng ganyan. Tuwing nagpo-post yung page na yon, yung pula, yung mga tao makikita mo na parang laughing stock na lang sa kanila yan. Wala nang epekto na parang Nino-normalize. And why is this important? Because now the Department of Transportation and MMDA are pushing NCAP, yes. which is the No Contact Apprehension. Apprehension Policy Program. Pero parang program. hindi effective yun dun sa specific na case na yun. Kasi kung may takip nga naman No, yung that's why plaka. that's why mataas dapat yung fine dyan. Oo. Dapat sumunod yung mga tao. And dapat, yung mga tao, yung kung anong motor mo, nakarehistro sa'yo. Mismo. Diba? Kasi kawawa yung registered owner. Kung yun nakabili, di ba? Sorry for the word, pero tangang rider, di ba? Nakabili 40 years ago kay Richard Newton. Biglang may lalabas na ticket, di ba? Nananahimik ka, isipin mo, may 40 years violation. later, di ba? Pero may issue ka dyan. May issue ka doon sa No Contact Apprehension Sa akin Program. naman, kunwari, ang violator mo is yung tinatakpan yung plaka. Oo. Paano ngayon huhulihin ng NCAP yan? May takip nga yung plaka. Hindi, that's why kailangan mataas yung fine. But you were saying, what if I borrowed your bike? Okay. Di ba? Tapos, ikaw yung nag-violate. I'll give you an example. Sinabi ng MMDA, pwedeng i-contest sa email daw. Okay, kasi for example, you live nearby. So nagsaswap-swap tayo ng mga motor. Alam mo, ako law-abiding. Tignan mo yung itsura niya. Obviously, di ba, madadamay ako. So pwede i-contest yun. O mga kaibigan natin na itatago natin sa pangalan Mark Sung, 30 yung motor yun. Di ba, kung nag-ride siya, palaging nagpapahiram ng motor yun. So dapat, isa pa sa mga kailangan nilang i-upgrade kung paano magko-contest. Yan. Oo. Isa pa yung pahirapan yun eh. Naranasan mo na ba mag-contest ng ng violation mo? Hindi pa. Sa Parañaque naranasan ko sa Parañaque. Sige. May sila meron silang parang sumasagot sa messenger nila. Sinabi ko lang na na driver ko yun. Ang ginawa parang hiningi rin nila yung cooperation ko. Send them the details para talagang driver. maklaro ko. Nung nagawa ko yun, ako rin naman yung nagbayad ng fine. Bakit? Wala rin. Ganun. Bakit? Inutusan ko siya eh. Pero ang akin doon, walang pera kasi yung driver ko. Ayoko naman na Hindi dahil sa Parañaque, dahil walang pera yung driver mo. So naawa ka. At saka ayokong ako yung ma-hit nung violation kasi yung 10 years license ko apektado. Bakit? Ba't apektado ka? Sa akin yung sasakyan nakapangalan eh. Hindi, magkakakonect yun eh. Kung na-prove mo naman na yung driver mo yung violation, siya yung na-penalize. Ako lang yung nagbayad. Nako, may problem ako, Bak. ano? Yung 450 MT ko, yung 450 MT, Oo. nasa pangalan ko. Oo. Yung mga gumagamit nun, si Nong, si Jojo, nako. Off-road naman yata yung pinupuntahan. Okay lang yun. Hindi, pero maraming on-road papunta sa mga lugar na yan. Nako, yung Demon Child of Baler gumagamit nun. Ang mahalaga, may plaka ka, may side mirror ka, at hindi ka nangaabang sa tulay, I guess. Tsaka ako, sa kanilang tatlo, ako yung pinakamalaking boobs eh. Okay na yan. So, yeah, well, now that we know
that this bill has been made more Slightly better. Slightly better. Pero may tanong ako. More pro-rider, yeah. Paano kung dumaan na nga yung amnesty na yan, sobrang busy mo lang talaga, hindi mo siya maharap, nalipasan ka, mapaparusahan ka ba nun? Well, let's find out. There's only one way to find out. 1 week na namin pinag-uusapan ni Bucky, rehistro yung mga motor, transfer ownership. We'll find out kung magawa namin. Abangan! Balitaan nyo Kung makukulong si King Sento. Balitaan nyo kung magkano. Okay. Anyway, so that was us talking about RA 11235, tama? Yes, 11235. The doble placa bill and our thoughts on it. Catch you next week on Tunay na Rider. Ride hard, ride safe, and transfer ownership of your bikes, people. Pa-stencil nyo na yan. Over and out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.